Patuloy nga naman ang panawagan ni Mary Jane Veloso na mabigyan siya ng clemency o kalayaan ni Pangulong Bongbong Marcos. At habang hindi pa napagbibigyan, mananatili muna siya sa Correctional Institution for Women. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline na balitang yan, si Gary De Leon. Gary, pakikwento nga ang pinagdaan ng proseso ni Mary Jane nang dalhin siya sa correctional. Dilis unang gabi bilang PDL ng Bucor dito sa Correctional Institute for Women, si Mary Jane. At maigpit pa rin yung seguridad na pinatutupad ngayon rito dahil kasama rin ni Mary Jane na nakakulong sa compound yung kanyang dating recruiter. Emosyonal si Mary Jane Veloso at ang kanyang pamilya nang muling magtagpo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong. Sinulit nila ang pagkakataon para muling magkayakap matapos mawalay na matagal dahil sa pagkakakulong ni Mary Jane sa Indonesia. Maigpit na seguridad naman na ipinatupad ng Bucor sa compound kung saan muna mananatili si Mary Jane. Sa higpit ng seguridad na pinatutupad ng Bucor, makikita nyo karamihan ng miyembro ng media sa may gate at razor wire na bakod ng admin building na lamang pumesto para makakuha ng magandang footage at makita si Mary Jane. Agad isinalang sa booking procedure, mugshot at medical examination si Veloso bilang proseso ng mga bagong dating na convicted na PDL. Pero hindi naman nailagay sa isolation facility si Veloso dahil sa dami ng opisyal ng gobyerno na gusto siyang makita. Aminado naman ng Bucor na tila nalabag nila ang mahigpit na protocol sa quarantine ng bagong PDL. Lahat ng protocols na yun out of the window Kasi normally isa-dalawa lang dapat ang bisita. At hindi nga bisita ngayong oras na to Pero pinagbibigyan. Posibleng sa maximum security compound ikulong si Veloso, lalo't itinuturing na heinous crime ang binubuno niyang kaso na drug smuggling. Nakiusap naman ang pamilya ni Veloso na huwag siyang ilipat sa maximum security dahil nandoon ang kanyang recruiter. Pero sagot ng Bucor, maaari raw nilang ilipat ang bagong kulungan sa Davao o sa Palawan ang recruiter ni Veloso. Sa labas ng correctional, nagdatingan ng mga nananawagan ng bigyan ng clemency si Veloso, bagay na ipinakiusap din mismo ni Mary Jane at kanyang pamilya. At pag-usap ko sa Pangulo, sana mabigyan niya na ako ng clemency. Pero sagot ng DOJ, nasa kamay na ni Pangulong Bongbong Marcos ang desisyon kung pagbibigyan ito. He has absolute authority with respect to the grant of executive clemency as to when and how, kung anumang nature ng clemency na igagawad ay naayon na rin sa ating Pangulo. Maaari rin daw i-review ang halos 15 taon na record ni Veloso sa Indonesia para ma-avail niya ang Revised Good Conduct Time Allowance o GCTA. Kung nagkataon, maaaring mapasama si Veloso sa mga lalaya ngayong Disyembre o sa unang buwan ng bagong taon sa Enero. Julius, sa ngayon, maayos naman yung sitwasyon dito, bumalik sa normal yung sitwasyon dito sa labas ng compound. At sa December 24 ay pinapayagan na muli yung pamilya ni Mary Jane na madalo ito bilang diwa ng Pasko. Julius. Gary, paki-describe mo nga sa amin kung ano itsura ng selda kung saan ikukulong si Mary Jane dyan sa correctional. Yung selda niya ay parang 10 square meter lang, tapos may isang kama, may sariling CR, solo lamang siya. Pero ang pinto nito ay bakal din katulad din sa mga rehas. Julius. Maraming salamat, Gary De Leon. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa frontline ng mga balita, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.